So for today's vlog, kami ay magbe-breakfast dito sa Kubo. Kasama ko dyan si Bebo tsaka si Kuya Sander, mga mima. Pero si Kuya Sander kanina nauna na siyang nag-almusal. Talagang tinanghali na naman ako ng gising, mga mima. Siguro dahil sa gamot na iniinom ko, talagang hinihila ako matulog. And then si Pepsi pala, mga mima, andun sa may duyan. Doon naman siya umiinom ng kanyang gatas. Si Bebo naman, hindi naman siya talaga nag-almusal tuwing umaga, mga mima. So ayan, naglalaro lang siya, nagpapapawis. So for our breakfast pala, mga mima, nagprito lang si Pepsi ng turon. Yung turon galing yan doon kila mother, hiningi ko kahapon. Si ate pala ang gumawa niyan, mga mima. Special yan kasi with langka and with love. Wow. O, diba? Ganyan lang kami mag-breakfast, mga mima, hindi talaga heavy. Dati kapag sinisipag ako, talagang nagluluto ako ng fried rice, nagpiprito ako ng itlog, ganyan. Pero pansin ko, hindi naman nila kinakain. Mas pinipili pa rin ni Sander yung yung biskuit, ganun. Kaya simula nun, mga mima, hindi na ako nagluluto ng mga heavy breakfast. Okay na sa amin yung mga tinatinapay. Plus din na hindi nag-almusal si Pepsi. Tas ako rin, hindi rin ako pala almusal. O diba, wag na lang magluto. Nakatipid pa nga sa gasol. Charis! So dyan, kaaga-aga nagmamaritesan kami ni Pepsi. Wala lang, pinag-uusapan lang namin yung mga nakikita namin sa Facebook, mga nababasa namin. Hindi talaga natin alam, mga mima, kung anong mangyayari sa mga buhay natin, Kaya siguro talaga mas piliin na lang natin maging masaya, maging mabuti sa kapwa. Kaso nakshuta, mga mima, parang hindi ko yata kayang kumakalma ng ganun-ganun lang. Kaya kong kumalma pero yung maging mabuti, parang 50-50 tayo doon. Kasi mga mima, ang kabutihan ko, nakabase yan sa kabutihan mo sa akin. Ganyan ang aking motto, hindi na mababago yon. So kung hindi kita kinakausap, baka hindi mo ako kinakausap. Kung hindi kita pinapansin, baka hindi mo rin ako pinapansin. Sinasalamin ko lang, mga mima, kung anong trato sa akin ng isang tao, that's it. Kaya kung sasabihan mo kung masama ugali ko, baka masama rin ugali mo sa akin. Ayan na, mga mima, kung saan na napunta yung mga nababasa namin sa Facebook. Ano ba yan? Dapat realization yung sasabihin ko sa inyo sa buhay na dapat maging mabait na putya. Napunta tayo sa ugali ko. Anyways, ayan na pala si Bebo. Hawak niya na naman ang kanyang paboritong trolley. Alam niyo, mga mima, yung trolley na yan, ayaw niya na sinasakyan. Pero gusto niya, tinutulak-tulak niya lang. Tignan niyo nga, mga mima, pinagagawa sa trolley niya. Balik ko na yung bubong ng trolley. Kaloka. Pero okay pa naman yan, mga mima. Pwede pang gamitin. Ayan nga, at kako dito ka sa labas at medyo maaga-aga pa naman yan. Siguro mga 8. Hindi naman siya siguro masusunog sa araw na yun, mga mima. Sabi ko pa araw siya konti. Wala nga na naman siyang short dyan, mga mima. At ang hilig umihi. Inaihan muna namin dyan na mahanginan ng kanyang pututoy. Kaya ito, pataas din ang kuha ko para hindi rin mahagip sa camera, kaloka. Yan lang si Bebo, mga mima, atras abante lang dyan, punta dito, punta doon. Pero pag yan iniwan mo, ay sigurado, iikot yan. Kung sa sila umiikot ang kuya niya pag nagmumotor sila, iniikutan niya din yun, pasaway din yan. Iniwan ko na nga rin si Bebo niyan, mga mima. Tinasikaso ko na ang aking trabaho sa loob ng bahay. Ayan, yung aming pinaghigaan hanggang ngayon hindi pa rin natitiklop. Kasi nga katatapos lang namin mag-almusal, diba? At dahil gusto ko mapadali maglinis yan at parang medyo ako itinatamad, magmamagic ako. So, are you ready, Mima Bells? And 1, 2, 3. Tchan! Diba? Ang bongga. Pitik-pitik na lang, mga Mima Bells. Nakakapaglinis na ako ng bahay. Ang bongga na transition, no? Aminin nyo, nabilib kayo. Wow. So, ganyan na lang ang gagawin natin, mga Mima Bells, kapag tinatamad tayo maglinis ng bahay. Magta-transition na ng child, mag-magic. After kong mag-magic sa sala, nagpunta naman ako dito sa kusina at oh my God, ang dami ring hugasin, tambak ang hugasin, ang dumi-dumi naman dito. So, do you know what to do, mga Mima Bells ko? Aha. So again, let's do the magic again, mga Mima Bells ko. And 1, 2, 3. Tchan! Diba? Gumagaling na tayo mag-magic. So amazing. Hay naku, mga Mima Bells ko, sana sa totoong buhay ganyan na lang. Ano yung pwede na lang nating pitik-pitik tas tapos na ang trabaho. Pero walang ganun, mga Mima. Kung gusto mong maging malinis ang bahay mo, maglinis ka para hindi ka masabi ang doggy. After kong magicin ng paglilinis ng bahay, ayan, si Pepsi dumating galing sa labas. May daladalang ulam. Buto-buto daw ang ulam namin. Sabi ko, bakit walang patatas? Ay, kay mahal daw ng patatas. Uy! And then, syempre, nagsaing na rin ng Mima Bells nyo. O, diva, perfect. And then, after kong magsaing, mga Mima Bells, waiting na lang tayo na maluto yun. Inasikaso ko naman tong mga nilabahan ni Pepsi at aking titiglupin na para naman hindi nakasabit-sabit dito at uso ang lamok. Yung mga lamok pa naman ngayon, mga Mima, sus ko po, katitinding kumagat. Galit na galit
galit. Gustong manakit, ganern. Kami tuloy mga mima kahit umaga nakakatul kami sa loob ng bahay kasi grabe talaga ang dami nila. Tsaka mga mima, iniiwasan din namin yung mga tubig na pwedeng maimbak-imbak dito na pwedeng pagbahayan ng lamok. Ay naku, galit na galit ako sa mga tubig na ganyan, yung mga pwede nilang pagbahayan. Of course mga mima, kailangan mag-ingat. Dalawa yung Junakis ko, lalo tong si Bebo. Lahat na lang gustong i-explore, lahat gustong siksikan. Sabagay dito sa paligid namin mga mima, wala namang ganun yung mga naiimbakan ng tubig. At saka kung meron man, tinataob ko kaagad. So ayan, dito naman tayo sa labas mag-harvest ng mga nilabhan ni Pepsi. Medyo marami din to mga mima, pero carry lang, kayang-kayang tiklopin yan. Medyo kainitan lang tong aking pag-harvest mga mima, kaloka nga, pero go lang. Kaysa naman mamaya ko pagawin to. Pinaarawan lang talaga namin ng very light yan mga mima kasi nga kahapon di ba jumulan. O di sabi ko ipaaraw saglit yung mga damit para talagang mabango. Kaya ayan, after siguro ng mga 2 hours, kukunin ko ng harvest time na. Habang ako dito nag-harvest ng mga nilaban ni Pepsi, siya naman doon nagluluto ng aming lunch. So yun nga, yung buto-buto ang aming lunch. Sabi ko mag-video siya, ewan ko kung susundin niya ako mag-video siya. Si Pepsi kasi, maasahan yan pagka sinabi ko na, kapag malapit na maluto, tawagin mo ako at i-video ko. Ayan, tatawagin niya talaga ako. Pero siguro kung yung utusan ko siyang mag-video, ay hindi niya siguro gagawin. Tamad din yun eh. Tamad sa kakimehan ko sa buhay. Charis! Pero kung magalit siguro ako, gagawin niya. Wow. Charis lang mga mima, wala man takutan sa pamilya na to, Wrong decision, wrong moves, mga mima bells. Ang mag-akas ng ganitong oras, sus ko po, ang init, kasakit sa balat. Mga 11 AM na rin kasi yan mga mima, kaya medyo masakit na rin sa balat yung araw. And then, dito naman tayo sa kabilang banger mag-harvest. Konti lang naman tong harvesting ko dito ng mga damit mga mima bells ko. Nakikita nyo ba yung makulimlim na puno na yan mga mima bells ko? Diyan ako kumukuha ng alateris. Yan ang puno ng alateris. O diba, napakakulimlim, malamig talaga dyan. And then finally, tapos na akong mag-harvest ng mga nilaban ni Pepsi. So time to tiklop na. Alam niyo mga mima, sa pagtitiklop ng damit, para lang iwas ba inip akyes. Nagpi-play lang ako ng mga horror story, yung mga pinapalabas sa TikTok, yung kay Sir Neb. Alam niyo ba yung mga kamima bells ko? Hindi naman ako naniniwala sa mga multo, sa mga aswang, pero pag talaga nakinig ako doon, alam mo yun, parang makaka-catch up ka talaga niya sa mga kwento niya. Dati kasi, yung mga pinapakinggan ko is yung kay Raffy Tulfo, or kahit anong mga chismisan sa nauuso na pwede mong pakinggan sa Facebook, or sa TikTok. Pero, mas nahook ako nito. Baka gusto nyo rin makinig sa kanya mga mima bells ko, try nyo lang siyang i-search Sir Neb sa TikTok. Pero syempre kung matatakutin kayo mga mima, abay wag nyo pakikinggan ng kayo lang, Anes. Dapat may kasama pa rin kayo. Parang akis, matatakutin, pero may kasama ako si Bebe, doon siya sa may kama, nanonood sa cellphone. O Jiva. Medyo nagmamadali na rin ako niyan mga mima sa aking pagtitiklop kasi anong oras na niyan tapos nakaluto na si Pepsi. Ang gusto ko sana bago kami kumain ay nakatiklop na ako, di ba? Di gumamit ulit ako ng aking magic para ako'y mapadali. Jiva, mga mima, gumana na naman ang ating magic. Patapos na tayo. Charis lang. So, for merienda time, mga mima bells, ayan, mag-iinit lang ako ng tinapay. Alam nyo ba nga mga mima, may ginagawa rin akong isang paraan para makapag-preserve ng tinapay. Alam nyo ba yung Spanish bread na tinapay, mga mima bells? Bibili ako ng marami nun, tapos i-ref ko lang. And then, kapag bet kong kumain, ayan, ganyan ang ginagawa ko. Iinit ko lang siya with margarine sa pan. Tapos, enough na yan. Tatakpan ko hanggang uminit na lang siya. Tatlo lang yung ininit ko dyan mga mima bells. 2 sa akin, tapos isa kay Pepsi. So, ayan, ngayon, magmamilo naman tayo para naman hindi puro gatas. At ako'y nauumay din talaga sa gatas mga mima. Kagigising lang talaga namin ni Bebo niyan mga mima. O di after ng nap, o di magmerienda. Si Pepsi, ipinagtimpla ko din ng kape niya mga mima bells ko. Andiyan siya sa tapat ko, diyan siya nagka-cafe. O Jiva, mga mima, ure agkaling itanpay, titaong agkape, salot. Na nga yung kasabihan mga mima bells ko ng mga Ilocano, kasta adi manuga ang santulang aglingot no mga chares. Pero hindi naman talaga ako ganun mga mima, mainit lang talaga magkape. Chares! Palusot yan. Sakto yan mga mima, after pagpawisan, di maliligo na, o Jiva. Wala na rin kasi akong gagawin yan mga mima after, kasi andyan naman si Pepsi, siyang mag-ready ng aming dinner. So magkukulong lang kami ni
Bebo sa loob ng bahay habang siya ay nagluluto sa labas. Ito pala ang view ko mga mima habang ako'y nagko-coffee. Ayan si Bebo naglalaro mag-isa doon. Yan naman ang nakakatuwa sa batang yan mga mima bells ko. Kayang-kaya niyang maglaro kahit mag-isa lang niya. Kaya niyang libangin yung sarili niya. Sana all. At ang aking asawa ay napagod na kakahabol kay Bebo. Ayan, inaasar niya. Kinukuha niya yung trolley ni Bebo para hindi na lumabas. Doon kasi sa labas nagka-trolley si Bebo mga mima. Abay nagpupunta doon sa may pataas. Malayo na dito sa amin banda yun. Si Pepsi nagkakape. Ayun, napapagod naghabol. Pinagagalitan ko nga dyan si Pepsi mga mima. Abay, tignan nyo naman ang iyak ni Bebo. Dapat ang magpapayak lang kila Bebo tsaka kay Kuya Sander. Ako lang, ganun. Wow. Dapat ako lang ang may karapatang mang-asar sa kanila. Tapos siya tagapatahan lang. O, Jiva. Nakatingin si Bebo niyan mga mima. Inaalok kasi ng daddy niya na tinapay. Ikat, bilis ng mga nagtaray. Kitaan nyo, nay. Kumagat ti tinapay. O, ganyan siya kapabebe sa daddy niya mga mima. Papahawakan niya yung pagkain niya kay daddy niya tapos babalik-balikan niya na lang nakakagat-kagatin. Sa akin hindi ubra yun. Charis! And then ayan, good mood na naman ng Bebo. Pupunta na naman sa labasan niyan. And for our dinner mga mima bells ko, nagluto si Pepsi ng sopas. Sopas na pang barangay kasi ang dami. Pero carry lang din naman mga mima kasi magbibigay din kami doon kila mother and then pang breakfast na rin namin. O Jiva, double purpose. Ganun pala magluto ng sopas si Pepsi mga mima, hinuhuli niya yung gatas. Sa akin, carry lang naman kahit anong paraan. Basta ang importante, masarap ang kalalabasan. So it's yummy. Isang malaki at isang maliit na gatas pa lang nilagay namin dyan mga mima bells ko for 900 grams. And syempre, agad-agad ko nang sinandukan sila mother para maihatid ko na rin mga mima kasi paggabi na rin. Baka kasi nagdi-dinner na yung aking pamangkin na si Sinya Harriet. Siya pa naman yung gusto kong makatikim nitong sopas. Excuse na lang mga mima dyan sa kalderong mauling. Wala tayong magagawa sa kahoy niluto ang sopas. So mauling talaga. Ginamitan ko na pala dyan mga mima bells ko ng baso para namang mapadali ang aking pagkuha ng sabaw. Abay, hindi pa konti-konti, di ba? After ko mapuno yung isang maliit na kaldero, ihahatid ko na to kila mother. And then, pak! Oh, yan. Andito na ako sa bahay. Malapit lang naman kasi ako kila mother, mga mima. Eto nga at naabutan kong naglalabas si ate. So, ayan, sakto. May pang dinner na si Sinya. Hindi niya na kailangan magluto ng kanilang dinner. So, yun lang mga mima. Thank you for watching. Bye-bye!